Sino ba katikit ngayon ni Lacson? Ito natatandaan ko. Kilala nyo ba yung kapatid ni Nova Villa na si Chapusit? Kasi si EPJ, nagkaanak yan kay Nova Villa, yung artista. May kapatid si Nova Villa na kilala natin sa pangalang Chapusit. Hindi ko kilala personal yan dati. Pero, laging nakikinig sa programa ko nung ako'y nandun pa sa malaking himpilan na Crony ang may-ari. So, isang araw, dahil meron akong live jamming sa radyo, nagpumilit makarating doon si Chapusit. Anniversary yata nung program yun Hindi na nakatiis si Chapusit na hindi ako makilala ng personal. Kasi tuwing makakakita yan ng mobile patrol nung istasyon, nilalapitan niya at kinakausap yung nakasakay. Andyan ba tinatanong ako kung nandyan daw ba ako. Talagang gusto niya ako makilala talaga. Pumunta sa akin yan. Doon ko naging kaibigan yan, si Chapusit. Hindi ko naging girlfriend. As in layo ng agwat ng edad namin. Mabait lang yun, si Chapusit. Comedian yun. Komedyante yun. Doon nga, nagpunta yun sa live jamming ko, akalain mo kantahan yun, biglang nagsasayaw doon Yung malaswan sayaw. Di nagtawa na. Namatay na si Chapusit Ngayon, isang araw, inimbita ko yan sa isang okasyon. Daming tao. Birthday ko yata. Nagpunta yan doon. Birthday ko nga. Nagpunta si Chapusit. Hindi ko inimbita. Kusan dumarating yan pag nabalitaan niya na may okasyon ako, biglang sumusulpot yan. Walang bayad, mga kaibigan. Lumabas ako para manigarilyo. Sinundan ako ni Chapusit. Ang sabi niya sa akin, Kuya, tawag sa akin Kuya, mas matanda sa akin yun Kuya Percy, sabi niya, meron akong ibubulong sa iyo. Total, hindi na siya pwedeng balikan dahil namatay na nung kampanyaan niya, nung 2004, presidential election. Mga kaibigan, kasi siya laging kasama sa sorte ni EPJ. Kasi nga, may anak si Nova Villa ron malapit siya kay EPJ. Ang mga artista, malapit dyan. Si Dolphy, di ba, kumampanya kay kay EPJ yan. Lahat ng malalaking artista, kumampanya kay EPJ yan Ngayon, sa'yo ko lang ipagtatapat ito, sabi niya. Itong ipagtatapot ko sa'yo, ako lang ang nakakaalam nito. Kaya ito, wag mong ipagsasabi. Dahil, pagka pinagsabi mo ito, malalamang ako nagsabi sa'yo. Total, patay na si Chapusit di ba? Alam ba ninyo, binigay niya sa aking impormasyon. Yang si Tito Soto, sinapok ni EPJ. Siya lang ang nakakakita sa likod ng entablado. Sinikmuraan yan ni EPJ nung malapit na ang eleksyon. Hindi ko na lang itinanong at hindi na niya ikinuwento kung ano ang dahilan. Pero alam niyo na, tayo'y nasa trabahong ganito, mag-iisip ka, ano ang mga posibleng gawin o dahilan para gawin sa kanya yun ni EPJ. Mga kaibigan, dalawa lang yun, nabuko siya. Isa lang pala yun, nabuko siya sa dalawang posibilidad. Na kasi siya ang campaign manager Maaring sa pera o maaring nabuko na siya ay nasa kabilang kampo. Nagbibigay ng impormasyon. Ganun lang naman ang pwede mong gawin Kaya, nung pagkatapos ng eleksyon, di ba nakigloria silang lahat? Kaya, nung nagrarally si EPJ, naawa ako nanonood ako ng TV.
Isipin ninyo, napanood ko si FPJ, nagrarally mag-isa na lang. Nawala na silang lahat. Ang kasama na lang yung mga goons sa pelikula, mga kaibigan. Yung mga bida sa politika, wala na. Puro kontrabida na lang sa pelikula. Pero sa politika, wala na sila sa tabi ni FPJ. Mga kaibigan. Hindi ko sa sinisiraan, pero gusto kong ibahagi sa inyo yan sapagkat yan importanteng malaman ninyo, di ba? Dapat katakutan nyo talaga si Tito Soto tsaka si Ping Lacson. Hindi ho ito ang unang pagkakataon na ang trabaho niya ay demolition job, mga kaibigan. Nung nabubuhay si Bobby Dacer, alam nyo, nung tumakbong presidente yan, mas gusto ko yan kaysa kay FPJ sapagkat hindi ko pa alam ang mga katotohanan sa pangyayari. Si Bobby Dacer naging malapit na kaibigan ko yan dahil sa tatay ko rin. Di ba? Mga kaibigan, dahil siya mismo ang lumapit sa akin para makipagkaibigan. At siya nagkwento sa akin kung paano sila nagkakilala ng tatay ko, mga kaibigan, nung before martial law. Nung si Bobby Dacer ay media practitioner pa. Hindi pa PR. Hindi pa siya PR man. Journalist pa siya nung araw. Provincial newspaper pa. Si newspaperman, si Bobby Dacer. Kinuwento niya sa akin kung paano. Kaya naging magkaibigan kami dahil kahit saan ako makita niyan, nilalapitan ako niyan. At nakikipagkwentuhan hanggang sa iniimbita niya ako sa kanyang opisina. Pagka nakita kong nagkakapi niya nung kumakain sa Manila Hotel, lalo na nung panahon ni Ramos, pagkukuning konchit, sasabihin ng waiter, bayad na po. Binayaran na po ni Bobby Dacer. Kasi ang opisina ni Bobby Dacer nandyan sa Manila Hotel. Merong mga pagkakataon niyan, bigla na lang akong isasama niyan, si Bobby Dacer. Kasama namin yung kasamang pinatay na si Emmanuel Corbito. Lalakad dyan, kasama ako. Manananghalian sa Shangri-La. Si Bobby, dyan lagi nag-entertain ng mga kausap yan sa mga 5-star hotel Karamihan, 5-star hotel. Dyan sa Shangri-La, sa Makati. Sinama pa ako niyan. At nung ako ay magko-cover ng event ng pagdalaw ni Presidente Fidel Ramos, yung unang-unang biyahe ni Fidel Ramos sa Amerika, nung siya presidente, pinatawag ako niyan. Ganyan pala ang style ni Bobby Dacer. Pag nakitang kasama ka, kasi nakakakuha siya ng listahan ng delegation. Ang unang tinitignan niyan, yung media delegation. Nakita pa nga lang ko, pinatawag ako. Nagulat ako. Sinabi niyang siya na ang magbabayad ng aking ticket. Mga kaibigan. At nung pagdating sa Amerika, akala ko hindi siya kasama kasi hindi naman ako matanong. Bigla na lang sumulpot yan sa sa media center, kung saan kami gumagawa ng mga iuulat namin dito sa Pilipinas, mga kaibigan. At pinagsabihan kami na kaming lahat ay imbitado. Ganyang ka-generous yan si Bobby Dacer. Yung kinikita niya bilang PR man, yan ang pinakamatinong PR man yan Hindi swapang yan. Hindi katulad nung ibang PR man, binubulsa yung pera, mga kaibigan. So, inanyayahan kami lahat dyan sa Los Angeles
sa LA yung may restaurant dyan, Bayanihan yata ang pangalan. Ha? O doon, kumain kami ron. Pagkatapos naming kumain doon sa restaurant, nilapitan ako ni Bobby Dacer. May inabot sa akin kaprasong papel. Kapraso lang, yung pinunit lang na papel. Siguro mga, isang daliri ang haba ng papel na yon at 1 inch ang lapad. Pinunit lang eh. Nakasulat, telephone number. Sabi niya, Tol. Ang tawag niya sa mga Tol. Ito number ko sa bahay ko dito. May bahay pala siya doon sa Los Angeles. Ito niya ang numero ko. Kahit anong oras, kahit natutulog ako, pwede mo kong tawagan dyan in case meron kang kailangan. May emergency. Mga kaibigan. Sasabihin ba sa iyo ng tao yung kung alam niyang ikaw, yun yung sinasabi natin kagabi. Dito sa media, madali eh. Madali ang pera dito eh. Mga kaibigan eh. Pero, ang natutunan ko rito, kapag ikaw nanghihingi lagi ng pera, huwag ka nang umasa na pagka ikaw nangailangan ng importanteng bagay, hindi mo na mailalapit yan. Kasi, puro pera ang mabubuisit sa iyo yung tao eh. Hindi katulad ko, ako nilalapitan ng pera, mga kaibigan. At yan ang isang bagay na ikinaiinggit sa akin ng iba. Kasi ang lakas ng sex appeal ko sa mga taong mapere, mga kaibigan eh. Ako nga lumalayo eh. Ako nga umiiwas eh. Dahil kinaiinggitan ka nila, sila, gusto nila makalapit sa mga puro maperang tao para mahinga nila ng pera. Baliktad eh. Ako nilalapitan ng tao. Hindi ho sila. Sila, naghahanap ng paraan kung paano makalalapit sa tao. Hindi ako nagyayabang sa inyo. Kahit yung mga press secretary ni FBR nung araw akong nilalapitan, ako sinusundan sa kubete. Alam nyo, sa media, may tawag dyan yung pagka pumunta yung isang public official sa CR, sinusundan niya nung mga nanghihingi ng pera. Yung nagpaparamdam. Hindi mo naman kailangan manghingi dahil alam na nung tao, pakay mo, bakit ka sumunod Di ba? Para abutan mo siya. Baliktad ho. Yung dating press secretary ni Ramos, kahit sana kung mag-CR, yun ang sumusunod sa akin. Mga kaibigan, hindi ho ako sumusunod sa kanya. At magugulat ako, bigla na lang magbibigay ng pera sa akin sa bulsa ko ng Amerikana ko. Doon, isinusyut. Ganon ang klase ng pakikitungo ko sa tao. Wala ko hinihingan dyan, mga kaibigan. Kasi madali kong gawin yan Bobolahin ko lang yung mga politikong yan Katulad nung ginagawa nung iba. Bueno, saan tayo napunta? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Alam nyo ito sabi nga ni Joe Masison, hindi totoo yan, Anya. Fake news yan. Ang sabi ho I have not been consulting. Hindi ko kinukonsulta, nakikipagkonsulta diyan kay Barry Gutierrez, yung spokesman ni Robredo. Dahil si Gutierrez ay isang dating aktivista at naging congressman sa Akbayan Party List na ang ideolohiya na itinataguyod ay kabila ng Communist Party of the Philippines. Hindi sila magkapareho. Magkalaban ng ideology. Rival. Mga kaibigan. At sa isang hiwalay na
post o tweet, ang sabi ni Gutierrez, yan ay isang napakalaking kasinungalingan. Yan balitang yan. Hindi balita yan eh. Ang sabi ho ni Joe Masison, I presume that ang bayan, ipinapalagay niya na ang bayan ay na official publication ng Communist Party of the Philippines ay pasisinungalingan din itong fake report na ito. Fake mga kaibigan Ang tanong ngayon, paano nila nagagawa yan? Hindi ba mapanganib yan? Di ba? Hindi ba panganib yan Bagay, yun ang trabaho ng mga propagandista ngayon ni Narcos. Itong si Iskawata, Iskuliling, mga kaibigan, yung lagyan ka ng salita na hindi mo sinabi. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigang nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.